in-interview to si Ping Lacson dito sa DWIZ na tungkol ho dito sa ang dami lang ang bigyan ko na to ng reaction itong tungkol ho dito sa kanyang ambisyon. Sabihin natin ambisyon kasi ambisyon ulit to siya magiging Senate President dito si Ping Lacson. So mali. Ito itong si Tito Soto. At ito si Ping Lacson ngayon ang in-interview. Linawin ko lang in-interview nga to si Ping Lacson dito sa DWIZ. At naitanong din to patungkol ho dito kay Tito Soto na gusto ho niyang magiging Senate President ulit. Nag-ambisyon ulit na magiging Senate President itong magbubukas na 20th Congress. So ito siyang si Ping Lacson ngayon. Ito yung nagsabi na pag hindi magiging Senate President si Tito Soto, so magiging minority leader sila. Ito na sinasabi ko noon pa, di ba? Na bakit doon sila sa minority leader na ito sila sa alyansa to kandidato sila ng alyansa. So ibig sabihin nito, nasa majority sila. Ito yung sinasabi ko nga na ginamit lang nila si Bongbong Marcos sa kanilang sariling interest. Hindi sila kakandidato na pagkasenador na para sa taong bayan. Sariling interest talaga. Ito si Soto nga, kapanalo lang, kagad-agad niyang sinabi, kailangan talaga niya, gusto niyang bumalik pagka Senate President. At itong parang right hand niya, itong si Lacson, ay gusto rin na makuha rin nito ni Tito Soto yung gusto niyang Senate President. Kasi parang to sila Batman and Robin. Ito yung video na ipapakita ko sa inyo. Makikita natin. So sir, dahil alam ng marami na talagang magkaibigan kayo ni Senator Soto, yung bang dalawa na gusto maging Senate President, si Senator Chis Escudero, mukhang gusto pa rin naman na manatili bilang Senate President sa 20th Congress, at si Senator Amy nagpalabas ng statement na may mga lumapit sa kanya na parang hinihimok siya na tumakbo ring Senate President. So ito bang si SP Chis at si Senator Amy nag-message sa inyo para hingin din ang inyong suporta? Hindi naman, in fairness to them, hindi sila nagre-reach out. Pero alam mo, lahat naman qualified maski sino na gustong, basta sino makakuha ng 13 votes at least, siya yung upong Senate President. At kung halimbawa hindi makuha ni Senator Tito Sen yung Senate Presidency, edi siyempre, it follows, at least ako at saka siya, minority kami. Automatic yun, sir? Automatic yun, mamimili na lang kung sino pa yung kasama namin, kung sino yung magiging minority leader. Pero ako, i-recommend ko kasi siya naman yung lumaban na Senate President at hindi niya nakuha, parang out of parang deference naman sa kanyang pagiging leader. Siya na rin yung pipiliin ko maging minority leader. Kung sakaling hindi niya makuha yung Senate presidency. At wala rin problema kung si Senate President Chis ang maging Senate President. Ganun din naman wala ako ipagbabago masyado kasi magbubusisi ako ng budget, mag-interpellate ako sa mga bills na gusto ko mag-interpellate at makikibahagi ako sa panukalang batas na itinatakel. Pati yung oversight function ng Senado, magpa-participate ako. Pero may ilang pong senador kami nakausap na maganda daw na manatiling Senate President si Chis Escudero hanggang 20th Congress kung magkakaroon ng impeachment trial dahil maganda daw na abogado ang presiding officer ng impeachment court. Conforme po ba kayo dun, sir? Totoo yun. Siyempre may advantage kasi nasaksihan natin to nung nag-preside si Senate President Enrile, di ba? Napakaayos. Kasi nandun siya sa taas. At kung ano yung confident kami lahat na parang yung spontaneously, pag nag-rule siya, alam namin tama. Kasi nga, siyempre, abogado, at hindi lang basta abogado, talaga naman natin si Senate President JPE talagang maalam talaga sa batas, dahil sa malawak yung kanyang karanasan. Pero nothing is taken away from Tito Sen kasi nga it's more on the rules, yung parliamentary rules at saka rules of court na madali naman din pag-aralan. At saka hindi naman yung as if pagka mayroong question ng tungkol sa batas na kailangan mag-rule siya ibabato niya rin naman. After all, the impeachment court is composed of 24 senator judges. Hindi lang naman siya yung judges. Siya lang nagpipreside.
Pero hindi ibig sabihin lahat ng kanyang irurule tatanggapin din namin. So ibabato niya naman sa floor. Kami naman, may mga legislative staff kami na pwede naming gawing reference din yung kanilang kaalaman sa batas. Kaya walang problema. Mas importante yung parliamentary procedure at saka yung rules ng impeachment court. Ang nandun ako po, kabisado niya yung rules of impeachment. So kung hindi ka man, ito si Ping Lacson at saka si ito sinasabi ko Tito Soto, panggulo lang talaga to sila. Ito yung interview ngayon dito sa DWIZ. Ibig sabihin nga nito ay nung kumandidato sila may plano. Gamitin natin tong si Bongbong Marcos na kanyang administrasyon para manalo tayo. Pag manalo tayo, bahala na siya sa buhay niya. Ito na nga yun. Bakit ka pupunta doon sa minority? Kung talagang intensyon nyo na tulungan ito si Bongbong Marcos sa kanyang mga adhikain, anong project nito, anong mga gusto nyo ito sa Senado. Bakit kung talagang hindi hindi mo gusto magiging minority leader, huwag kang ng mag-Senate President. Parang may halo siyang inggit din kay itong si Ping Lacson. Parang may halong inggit din dito kay Amy Marcos Mayroon siyang, di ba, mayroon siyang di niya mabanggit si Amy Marcos. At ngayon, mas liyamado kasi itong Duterte Black. Siguro tinanggihan to sila sa Duterte Black kasi may halong tampo yung pananalita ni Ping Lacson Ito si Ping Lacson kasi, laging binabala nito ay yung mabusisi daw siya sa budget. Ito naman si Ping Lacson Kumandidato na nga kayo nitong si Tito Soto pagka presidente at saka vice president, wala nga kayong nagawa sa inyong pagkakandidato. Tapos ngayon, bumalik kay pagkasenador, ayan na. Kasi ito sila, malakas loob nito na ganun ang gagawin nila. Kasi by 2028, hindi to sila kakandidato Kasi nasa top 6 sila Pwede silang hindi sila Kasi 12-12 yan So ito, kahit pa to si Lacson at saka si Soto, hindi to sila wala silang itong sa 2028 kasi 6 years bali ang kanilang panunungkulan. Kaya ito sila lakas loob na magsalita ng ganun. Si Bongbong Marcos hanggang 2028 na lang, 3 years na lang ang kanyang panunungkulan. So, ang nga nito, laglagan na talaga. Walang katapusang gulo itong alyansa, itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Walang katapusang gulo. Pagkatapos ng eleksyon, sa kampanya pa lang, laglagan na. Pagkatapos ng eleksyon, nagkanda talo-talo yung mga senador nila. Sa kasiwayang palad, 5 na talaga ang lumusot. Sama yun Tapos ito na naman ngayon, pag Senate President na naman ang gusto ni Tito Soto. Ito si Tito Soto, kung hindi ito nangako na hindi siya tatanggap ng sweldo itong pagka-senador niya itong nanalo siya. Kasi sabi niya itulong niya sa mga sa mag-aaral. Ewan ko lang kung tutuhanin niya ito. Tingnan natin kung tutuhanin niya yan na hindi siya kukuha ng sweldo sa buong termino niya. Huwag kang huwag kayong baka nabudol kayo nito nito Tito Soto. Ang lupit ng budol nun Pinupuhunan niya yun na hindi ako tatanggap ng sweldo sa loob ng aking panunungkulan. Itong 6 years daw, hindi siya tatanggap ng sweldo. Ano yun? Parang vote buying na rin yun para sa akin Ang niya tinatarget yun, mga estudyante, yung mga bata na nag-aral para mapilitan na ibubuto itong si Tito Soto. At ngayon, hindi siya manalo ng pagka-Senate President, sa minority sila aanib. Planado na itong administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi nila talaga susuportaan ito. At ito si Ping Lacson, lahat nitong mga galaw ngayon sa administrasyon, mukhang tatargetin niya yung mga tungkol sa budget, yung mga akap, yung yung mga binabanggit niya. So mawawalan ng saysay itong yung mga sobrang buaya diyan sa House of Representatives. Mawalan kayo ng diyan. Hanap buhay pag dumating na si Lacson diyan. Pag formal lang makaupo nitong June 1. Ay hindi, July. Iyari kayo. July 1. Bueno, June 30 ng
alas 12, uupo na ang mga bagong halal na mga senador. Ito sila, mga dating senador ito. Kaya napakamalas ni Bongbong Marcos nito sa dalawa. Hindi nga sinilaglag nung time na yon. Sa bagay, nung inauguration nila, hindi nga ito umatid eh. Kaya Bongbong Marcos, ngayon pa lang, wala ka na talagang sulit talaga na kaalyado. Lalo tong matapos tong taon na to, bantayan nyo. Si Bongbong Marcos, mag-isa na lang to. Kasi itong mga congressman, bit-bit lahat ni Romualdez. Piling presidente si Romualdez nito. Ang magiging kawawa nito itong si Bongbong Marcos. Yung mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos ngayon na ni-retain niya, na kunyari nagbalasahan sa kanya mga cabinet secretary, sigurado yan. Hindi abot ng 2028 yan. Magpulasan yan. Kasi may mga ambisyon yan eh. At sino yung gusto niyang manok na magiging presidente? Si Bongbong Marcos? Wala. Walang isa nitong lalapit kay Bongbong Marcos. Dala na. Kasi bukod pa sa walang popularity, ito si Bongbong Marcos, pagdating sa budget sa kanilang mga kandidato, dinudugasan. Kaya walang mangyayari kung sino yung magiging manok niya dyan. Kawawa si Bongbong Marcos itong sitwasyon ngayon. Kasi talagang maiiwan siya mag-isa dito. Itong mga cabinet secretary niya, ewan ko lang kung sino talagang diehard sa kanya ngayon. Sapagkat ang mga pagdating itong sunod na taon, puspusan ang niyan, preparation ng pagka kandidato ng presidente ng Pilipinas. Mas maaga ang preparation niyan kasi presidente ng Pilipinas ang pipilian ng mga tao. Hindi kagaya nitong midterm election na medyo nung kailan pa lang yun. Pero ito ngayon, puspusan na nga eh. Itong impeachment ni VP Sara, isa to sa mga binabantayan natin ngayon. Kung sino yung mga senador dyan na hindi susuporta sa impeachment ni VP Sara, bantayan nyo yan. Sigurado yan. Mayroong matataas na plano yan. Hindi pasok ka man sa pagkasenador, tatakbo yan sa ibang posisyon dyan. Kasi markado nga sila sa mga tao ngayon. Iba ang galaw ng mga tao ngayon. Visayas at Mindanao, diyan sila nag-iingat ngayon. At itong Luzon, daming mga mga silent diyan. Nakikita naman natin kung ano nangyari sa election nga nung midterm election lang. Matindi 'yun Akala siguro ng alyansa makukuha talaga nila yung majority talaga nila. 12-0 yung target. Paano ang 12-0? Hindi na nga nakalahati eh. Kaya to si Ping Lacson, balikan natin tong mga to. Mga ugok to eh. Gahaman sa posisyon itong si Ping Lacson sa kasi Tito Soto. Mag-minority kayo, tapos ang majority niyan, ang gusto ni Bongbong Marcos ang kaniyang mga ipasa sa Senado. Iyan ang gusto niya. Di talaga uuso niya kasi hindi kaalyado niya eh. Paano pag Duterte Black ang mamumuno diyan? Lalong pilay ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Pilay na pilay. Kasi ito inasahan ni Bongbong Marcos eh. Ping Lacson at saka si Tito Soto, kahit man lang manalo ang niya diyan. 12 nga target, di ba? Kung ilan man 10 ang nanalo diyan, iyan ang inaasahan ni Bongbong Marcos kasi mayroon pa siya natitira diyan eh. Kaya lang hindi nangyari. Kawawa itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Itong magbubukas ng 20th Congress, kawawa siya. Lalo pagdating sa mga budget by 2026. Doon doon magdidebatihan. Ito pa lang, itong taon na to, bago matapos ang taon na to, magdidebate na umpisa yan sa mga kanilang budget. Sabagay, December pa lang mag-a-approve na yan. So ito yung binabantayan natin, itong budget na to. Kasi ito si Ping Lacson, na talaga niya, nababantayan talaga niya. Ayaw niya yung mga insertion niya nangyari sa AKAP. So, itong mga congresswoman na kagaya kay Luis Tro na ginawang gatasan itong AKAP. Hindi na niya makakalusot sa inyo ngayon. Tapos wala na eleksyon eh. Wala na eleksyon kasi ngayon. Kaya may tsansa sila na hindi sila makagawa ng pera ngayon. Pero gutom. Yun lang.